Ang Los Angeles Lakers ay kagagaling lang sa isang dikit na panalo laban sa Portland Trail Blazers kahapon. Dahil sa panalong ito, nananatili silang nasa winning column, ngunit may matinding pagsubok silang kakaharapin sa susunod nilang laro laban sa Denver Nuggets. Samantala, ang Denver Nuggets naman ay isa sa pinakamainit na koponan sa NBA ngayon. Kasalukuyan silang may 9-game winning streak at nasa ikalawang pwesto sa Western Conference standings. Dahil dito, binigyan sila ng 71% na tsansa na manalo sa laban kontra sa Lakers, samantalang 29% lamang ang ibinigay sa Lakers. Sa nakalipas na season, hindi pa rin nananalo ang Lakers laban sa Nuggets sa regular season. Kaya naman, ayon sa mga analyst, kailangang gawin ng Lakers ang ilang estratehiya upang magkaroon sila ng tsansa na manalo. Una, dapat nilang mapigilan sina Jamal Murray, Aaron Gordon at Michael Porter Jr. sa paggawa ng puntos. Pangalawa, bagamat siguradong magpapakita ng dominanteng laro si Nikola Jokic, kailangang limitahan ng Lakers ang kanyang production hanggat maaari. Dagdag pa rito, kailangang gamitin ng Lakers ang Twin Tower rotations upang mapigilan ang dominasyon ng Nuggets sa loob ng paint. Alam naman natin na malakas ang Nuggets sa ilalim, lalo na sa presensya ni Jokic at Aaron Gordon. Isa sa posibleng solusyon ng Lakers ay ang paggamit kay Trey Jemison bilang pantapat kay Nikola Jokic. Sa kanilang laban kontra Blazers, maganda ang ipinakita ni Jemison matapos magtala ng 6 points at 4 rebounds sa loob ng 14 minutes na playing time. Hindi man siya kilala bilang scorer, ang depensa at rebounding niya ang pangunahing asset na maibibigay niya sa Lakers. Dahil sa performance niya kahapon, maraming analysts at fans ang naniniwalang mas nararapat siyang gawing backup center kaysa kay Alex Len. Mas matibay umano si Jemison at mas nababagay bilang kahalili ni Jackson Hayes sa center position. Kahit hindi kayang pigilan ni Jemison ng tuluyan si Jokic, maaari niyang gawing mahirap ang bawat possession ng reigning MVP. Kilala si Jokic bilang isa sa pinaka-skilled na big men sa kasaysayan ng NBA, kaya't imposibleng ganap siyang mapigilan. Subalit kung magagawang pahirapan ni Jemison ang bawat tira at limitahan ang kanyang epekto sa laro, malaking tulong na ito para sa Lakers. Bukod kay Jemison, kailangang maging agresibo rin ni Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves sa opensa upang mas mapalakas ang tsansa ng Lakers na makuha ang panalo. Samantala, isang mainit na kontrobersya ang lumitaw matapos ibinunyag mismo ng agent ni Mark Williams na hindi naman talaga dapat bumagsak ang kanyang kliyente sa physical test ng Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, si Williams ay nasa maayos na kondisyon at walang seryosong injury na dapat ikabahala sana ng Lakers. Sa madaling salita, ipinapahiwatig ng agent na posibleng sinadya ng Lakers ang pagbagsak ni Williams sa kanilang pagsusuri upang magkaroon ng dahilan na hindi matuloy ang trade. Matatandaan na nagdesisyon ang Lakers na ipadala si Dalton Knecht at ang kanilang first round pick sa Charlotte Hornets kapalit ni Mark Williams. Subalit matapos lamang ang ilang linggo, ibinagsak ng Lakers si Williams at pumirma ng kontrata kay Alex Len bilang kapalit. Ngayon lumalabas ang mga espekulasyon na nagsisisi ang Lakers sa naging desisyon nila, lalo na't hindi raw nag-fit in si Alex Len sa kanilang sistema. Ayon sa agent ni Williams, mas bagay ang kanyang kliyente sa Lakers dahil sa kanyang athleticism, depensa at kakayahang umopensa sa loob. Isang malaking kawalan umano ito para kay LeBron James at ni Luka na nangangailangan ng isang solidong big man na kayang mag-set ng screen at magbigay ng pick and roll offense. Alam naman ng lahat na ito ang isa sa mga paboritong galaw nina LeBron at ni Luka, kaya lalong nakapanghihinayang ang pagkawala ni Williams sa lineup ng Lakers. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Lakers patungkol sa isyong ito. Ano sa tingin ninyo mga tropa, nagkamali nga ba ang Lakers sa kanilang naging desisyon?